Hi guys, this is Mike again from Shuttle Marine. Tingnan natin tong isang question ng isa nating follower. Ang tanong niya is, can an AVR be added to a brush generator with capacitor regulation? So, I believe, siya siguro from India. Baja BCS. Anyway, pwede bang lagyan ng AVR yung brush type generator? Doon sa mga hindi pa nakakaintindi or hindi pa naka-encounter nung brush type generator, just stick on guys kasi mamaya di-discuss natin yan. And kung masasagot natin, anong sagot natin dito sa katanungan ni Mr. Baha or Baja. Okay? Guys, follow kayo sa YouTube channel natin and then click nyo na rin yung notification bell para palagi kayo na-advise sa mga bagong videos natin. May tayong mga questions dito na nare-receive pero for today, dito muna tayo focus sa isang question na ito. Yung brush type generator, guys, mostly maliliit na capacity. Sa ngayon, no, dati marami kasi dati ganyan lahat ng generator brush type, no, gumagamit ng slip ring and carbon brush. And yung word na brush comes from dun sa brushes nga. Para kasi siyang sipilyo toothbrush na nakatapat doon sa mga slip rings, no? Tingnan natin later on. Anyway, dati malalaki yan, kaya lang ineffective yung kanyang regulation. So, most of the developers or manufacturers, ginawa nila yung mga brushless na ngayon, which is majority of the malalaking units nowadays is wala na itong mga brush type generator due to maintenance factor and regulation. So, sino ba yung mga gumagamit ng mga brush type generator nowadays? Ito ay maliliit na lang, no? I believe siguro mga 10-15 kVA na lang siguro or lower pa nga yung mga gumagamit yan. So, mostly yung mga ganito na pwedeng pang domestic, no? Maliliit, pang bahay, backup generator in cases of power interruption. Ganito guys yung mga sample na mga ginagawa namin ng mga brushless generators. Yung mga brush type kasi naka-encounter ako niyan mga barkong gawa ng 70s, 80s. Pagdating ng late 80s, early 90s wala na, puro brushless na yung mga generators. So yung mga brushless type generator, yan talaga ang gumagamit ng mga AVR or yung tinatawag nating automatic voltage regulator. So yung structure ng pinaka-alternator side, hindi kasama yung makina muna, no? Alternator side, ganito siya, no? Meron siyang main field, ito. Yan. Tawag dyan main field, no? And then meron siyang exciter rotor, itong portion naman na to. And then meron tayong stator winding. And so nakapasok doon yung ating main field sa gitna ng stator. And then yung exciter field naman, doon naman nakapasok yung exciter rotor sa loob nun. So dati, yan yung ito yung structure ng mga brushless generators natin. So yung mga power papunta doon sa switchboard or doon sa distribution panel, yan, galing doon sa stator windings. And then meron tayong AVR that monitors yung voltage na papunta sa switchboard coming from the stator. Depende kung saan natin siyang application. In like sa US, no, Japan, 110, 120 volts. While in other countries, medyo iba-iba yung voltages. And some region, mga 480 volts. And then, si AVR din, yung nagbibigay ng necessary DC power towards our exciter. Depende dun sa nakikita niya coming from the stator windings natin. So, ganyan structure ng mga brushless generator. Yan. So,
Yung excitation voltage papunta dito sa exciter winding, normally it ranges from 25 to 120 volts DC. And then yung excitation current nandun lang sa mga 1.3 amps to 15 amperes. Kaya malilit lang yung mga AVRs na yan kasi ganun lang kababa yung mga sinusupply niya na voltage at current na required ng ating exciter field windings para ma-achieve natin yung whatever voltage and loading condition yung nangyari sa stator. Okay? Kung gusto yung mas malinaw na discussion pertaining to functions ng AVR sa mga brushless generator, check nyo yung iba nating mga posting para mas maintindihan nyo yung brushless generators. No? So ito, isang example, yung brand na Leroy Sommer. Pag tiningnan natin yung kanyang excitation voltage, yan. So normally, ganun lang. 7 amps. No? Ito nga, nasa pasok siya dito. No? At meron siyang 15 amps maximum. Pero kailangan 10 seconds lang. Meaning may umandar lang na malaking motor. Kaya siya nag-provide ng ganitong mga current towards the exciter field windings. No? And ito naman, ibang brand na naman to. Actually, ito yung mga mga renowned, world-renowned na brand na mga generators, no, or alternator, yung Leroy Sommer from France, and then tong Stamford naman, ano. So ito naman yung kanya, no. Excitation voltage is 3.7 amps. So again, nandun lang sa range no, excitation current niya. Tapos 6 amps for 10 seconds. Meaning yung 6 amps pag fully loaded yung generator mo niyan. So hindi talaga naman nangyayari yung fully loaded no? Very rare cases, no. And another brand na naman, ito medyo mataas, 6 amps. Tapos intermittent niya 12 amperes. So meaning whatever yung brushless generator yung tingnan natin, ang required lang talaga nung exciter field current, nandito lang sa range na ganito. No? Diyan. Different brands na yan. Mga famous brands na yan. No? Ito, Stamford, di ba? Sa ganyang kalalaking capacity, lalaki niyan. No? 619 amps kayang i-produce. No? And yet, ito lang excitation nila. 43 volts, 2.5 amperes lang. Kaya kayang-kaya talaga ng mga AVR, no? Yan. So, meaning, ito yon yung sinasabi natin na voltage at current na yun. Ito yun. Kailan mangyayari yun? Pag fully loaded yung stator, meaning mataas yung loading condition. Yan. Paano kung hindi dyan matataas load? Mabababa lang. So, hindi niya talaga to inaabot, no? Kaya kayang-kaya ng mga AVR na maliliit lang sila, no? Ito, again, ibang brand na naman to. Malaking unit na naman siya, no? 1,500 kilowatt, 1,880 kVA, no? And then, ito lang yung kanyang, excitation voltage and current, no? Again, kailan to mangyayari? Pag fully loaded yung unit. Yan. Okay? Yan, pag ganyan yung napoproduce niya dito sa stator, ganyan katataas na loading na. Which is very rare case nga mangyari yon. Okay? Ngayon, ang question ngayon, yung ilan kaya yung voltage naman na pumupunta dito sa main field winding natin. Yan yung normally hindi nakalagay sa nameplate. Pero merong certain brands na nakalagay yan. So, ilan kaya yung voltage dito? So, tingnan natin, no? Ito, may nakita tayong dalawang brand na nilagay nila yung voltage and currents dito. So, ayun, no? So, ilan yung dito lang niya? 73 tsaka 6 amps. So, again, mababa lang. Pero, pagdating dito, ayun. Dito sa tayo, nilagay nila, no? Voltage-wise, almost identical, no? Konti lang. Pero, yung current, taas. 94.9 amps yung current dito pag fully loaded. So, normally, siguro naglalaro yan sa 30 amps to 60, 65, maximum baka 70 amps. So, normal usage ng alternator nila. While ito namang isa, ni Toshiba, ito yung kanyang excitation voltage and current. Pero, pagdating dito sa ating main field, ayun, no? Again, bumaba pa nga yung voltage, bumaba pa, no? But, yung excitation current, 130.
no? So mataas masyado yung current dito. So meaning, since high current tayo dito, that is the reason kung bakit kailangan mga diodes dyan malalaki. Yan. Kasi otherwise, puputok yan no? Kung maliliit lang diode. So, malalaki yung diodes na nilalagay dito. Kasi dito pala, voltage-wise, hindi masyadong tumataas dito. Baka nga bumaba pa, no? Kagaya nung Nishiba. Pero current-wise, nagiging times 10, times 15 pa nga, ano? Or more, times 20 dito. So, yun yung critical. Kaya kailangan malalaki yung current carrying capacity ng mga diodes natin dito. Ngayon, diniscuss natin to kasi this will explain dun sa question ni Mr. Baja na kung pwede ba niyang lagyan ng AVR yung kanyang alternator that is using yung type na brush type, meaning walang AVR. So, tingnan natin. Yan, mga ganitong klaseng generators. Wala kasi itong AVR na parehas nung AVR ng malalaking unit eh. AVR niya, yung mga fixed voltage na ganito, no, na regulator. Actually, regulator lang talaga yan eh, no? Yan. So, yan yung structure nun eh, no? Nakapasok yung shafting nung engine towards doon sa alternator side, no? So, wala siya nitong dalawang to, no? Yung exciter field and exciter rotor. Again, sa mga brush type yan, ha? Wala na yon. So, anong nando doon? Yun, no? Meron tayo dong slip ring, dalawa, which is positive and negative. Yan. And then, meron tayong regulator na fixed voltage lang yung sinusupply dito. Yan, positive, negative. So, hindi siya makakope up doon sa loading condition kasi hindi siya nag-a-adjust automatically. Kaya yung voltage ng stator towards sa load, medyo fluctuating, hindi ganun kaganda. Yan. So, yung iba nilalagyan ng mga variable potentiometer rheostat, no? Para mabago-bago niya dito yung voltage if needed, no? Pero again, it is not that effective yung ganyang klaseng ano. So, meaning, yung current kasi dito, since nakita natin matataas, hindi kakayanin nung ating AVR. No? Kasi nakita natin kanina, no? Yung mga current dito sa main field matataas eh. Since wala tayong exciter field, exciter rotor, kaya nga tinawag silang exciter. Sila yung nagpo-produce ng current voltage towards the main field. Ngayon, since malilit na generator lang to, brush type, na wala sila nito, diretso na sa main field yung ating galing sa regulator. Kaya lang, nakita natin sa mga examples na sobrang tataas pala nung currents na yan. Voltage-wise, hindi masyado, pero yung current matataas. So, hindi yan kakayanin ng mga AVR, no? Yung mga AVR para sa mga brushless generator. Kaya, anong pwedeng mangyari dyan? Puputok to pag ginamit natin siya sa mga brush type generator. Dahil yung current capacity na kaya nitong mga ganitong AVR, very limited. Maximum 15 amps. On some cases, lower pa talaga dyan. And that is the reason kung ba't hindi po pwedeng lagyan ng AVR yung mga brush type generator since high current yung kailangan nung main field natin since wala silang exciter field and exciter rotors. Okay? Guys, yung question nga pala na to galing sa ibang lahi. So, answer natin siya ng English. So, to Mr. Baha, to your question, can an AVR be added to a brush generator with capacitor regulator? I don't think so because based on my conclusion and explanation, since you're not the brushless type generator is not having an exciter field and exciter rotor, since the AVR will be feeding a voltage directly towards the main field, then it creates a higher current that can ruin or might ruin your AVR. Or maybe you can use it for a while, but definitely, especially when the alternator is loaded, it will damage your AVR. So guys, thanks a lot once again. And kung meron kayong mga question pertaining to any other machinery,
So, ito yung mga expertise natin, electromechanical machinery. So, kayo mag-hesitate, ask Mike, and pilitin nating masagot lahat ng inyong mga questions. Thanks a lot guys, and God bless.